At ang mahirap pa doon mga kapatid, kung ang isang tao ay hindi niya pinag-aralan, ang isang bagay ay maaring hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ibada. Anong halimbawa? Sa pagsasala, hindi sala ang unang ipinag-utos sa atin. Pagkalikha sa atin, hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsala ka. Bagkus, ang unang inutos sa atin ay mag-aral ka, manaliksik ka sa pananampalatayang Islam. Pinakilala ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kilalanin mo muna si Allah subhanahu wa ta'ala bago mo siya sambahin. Pag ikaw ay mag-alin na pagdarasal, bago ka magsala, nararapat na pag-aralan mo ang batas ng pagsasala. Bakit? Kasi kung nagsasala ka lang, gaya ng gaya, at hindi mo alam ang alituntunin ng tinatawag na sala o pagdarasal, ay maaaring hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng isang tao. Kaya sa pananampalatayang Islam mga kapatid, ay ginawang obligado sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananaliksik sa pananampalatayang Islam. Babae man o lalaki, bata man o matanda, ay obligado sa atin ang pag-aaral, pananaliksik sa pananampalatayang Islam, sapagkat isa sa katangian ng mga tao na tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay meron silang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ang sinasabi na ulama, yung mga tao na may alam sa Islam. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga tao na meron silang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kahit hindi ka naging ustad, kahit hindi ka naging mufti, kahit hindi ka naging doktor, as long as na hindi ka mangmang sa sarili mong pananampalataya. Kasi ang masakit na mangyari sa isang tao ay tumatanda ka dito sa mundo pero nananatili kang mangmang sa sarili mong pananampalataya. Subhanallah. Nakakalungkot na mangyari sa atin yun mga kapatid, na tumanda tayo dito sa mundo ay hindi man lang natin binigyan ng oras ang pananaliksik natin sa pananampalatayang Islam upang tuklasin natin ang kagandahan ng pananampalatayang Islam. Pagdating sa araw ng paghukom, ay itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, o pulan, noong ikaw nasa mundo, nanatili ka dun sa mundo ng how many years? 40 years kang nanatili sa mundo. O sabihin natin, 50 years, 60 years, 70 years. Mabot ka ng 70 years sa mundo, pero kahit magbabasa ng Quran, ay hindi mo alam. Yung pa kaya yung magsulat ka ng pangalan mo sa Arabic, pero pagbabasa ng Quran, ay hindi mo alam. Subhanallah. Itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung baliktarin natin, hindi ka tatanungin sa araw ng paghukom o di kaya sa libingan mo kung ano ang profession mo pagdating sa Western education. Hindi tatanong sa iyo kung nakapagtapos ka ba ng law, nakapagtapos ka ba ng College of Engineer, ano bang profession mo. Hindi yun ang itatanong sa atin. Ang itatanong sa atin, kung nabigyan mo ba ng oras ang iyong sarili na mapag-aralan mo ang iyong sariling pananampalataya. Kasi kung hindi mo binigyan ng oras, naging pabaya ka, isa yun sa ipaparusa sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghukom.